Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Son. So ngayong araw na to guys, mayroon tayong ginagawang sasakyan. Ang issue nito guys ay high pressure, tapos freon leaks, at pabago-bago ang lamig. Minsan namamatay sa biyahe. So tinanggal na natin guys yung condenser at chinik natin. Tama nga yung duda natin ay yung condenser filter ay barado na. So makikita ninyo dyan, ayan, so barado na yung condenser filter. So naibaba na rin natin yung condenser at nalinis. So lagi nyong tandaan guys, ang dahilan ng high pressure tapos pabago-bago ng lamig or nawawala yung lamig at minsan ay nagkakaroon ng freon leaks ay dahil dyan sa filter. Isang dahilan yan. Dahil pag nag high pressure, automatically maghahanap yung pressure ng malabasan. Una-una niyang hanapin is yung mga weak parts. Una dyan yung shader valve, yung service valve natin. Pangalawa dyan is yung condenser. Sunod yung mga fittings, tapos hoses. So lalabas na yung leak at masisira pa yung system. So ngayon guys, tinanggal muna natin yung low pressure side service valve para i-check natin kung may leak ba sa shader valve or doon mismo sa puno ng shader valve. Dahil nagbabawas pa rin siya ng konti, pero matagal siya magbawas. Halos ang bawas niya is sa loob ng 4 na oras is halos di mo mahalata. So nilik test natin yan, nag-vacuum muna tayo, tapos pag vacuum natin nilik test din natin uli, kasi ang vacuum guys pwede rin niyang gamiting leak test. So yung leak test din, ang proseso lang kasi ng leak test dalawa. So recharge at saka discharge. Pwede mo matrace na may leak. So ganun ako mag leak test dalawang beses, yung recharge at saka discharge type na leak test. So turo ko sa inyo yan guys sa mga darating na mga araw. So ngayon minomonitor natin yung leaking sa system. So bago natin ano yan ay salangan muna natin yung mga bubbles o lalagyan natin ng mga bubbles, yung mga fittings, yung mga service valve kung mayroong leaking. Pagka positive naman ng walang leaking, pwede rin natin ibabalik uli yung service valve or yung manifolds kits nya para ma-check uli ang leak. So dahil dual evaporator to, so may tendency sa rear evaporator ay may leak to. Kung ma-fix natin ang sa harap, dahil pinaandar natin to, wala tayong naam dashboard, at chinik natin yung high pressure side, walang leaking, pero pag umandar siya, nag high pressure siya. So meaning to say, palitin na yung desiccant filter or condenser filter. So ngayon sundan nyo lang guys yung video kung paano natin yan i-resolve. Pero marami na akong ginawa ng ganitong symptoms, high pressure, tapos pumuputok yung mga valve, minsan yung condenser nagkakaroon ng leak, at saka yung evaporator at sa mga fittings dahil sa filter na ko sa inyo. So ganun lang guys yung may share ko sa inyo. So marami ganitong symptoms. Ang ginawa ko ay pinalitan ko lang yung desiccant filter at nilinis ko yung system, nag-flushing ako at pinix ko yung mga leaking.
either repair or replace. Depende sa customer kung saan siya makatipid at saan yung budget niya. So yun lang guys, ongoing yung monitoring natin. Naka-vacuum yan. Ayan. At dalawang beses natin yan ni-leak test. Discharge leak or yung vacuum leak. Tapos recharge leak or pressure leak. So vacuum leak tapos pressure leak. So dalawa ang ginawa natin para ma-confirm, ma-justify natin na okay yung system or pwede na natin kargahan ng preyon. So yun lang guys, maraming salamat pala sa mga sumusuporta at nanonood ng aking video. Sinsya na kayo kasi minsan yung mga topic ko at content is direct to the point, meaning may basihan na ako na ganun ang ginawa ko at na-fix tayo sa mga trabaho na to at kung ano lang mga sasakyan ginagawa natin, mapa luxury or hindi. So yun lang, salamat sa nanood at tumangkilik ng ating YouTube channel. This is Autoboyson once again.